Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano ang nangyayari sa mga bagay na nahuhulog sa isang black hole? Paano kung sabihin ko sa iyo na posibleng mapunta sila sa nakaraan, sa hinaharap, o kaya'y sa ibang universo? Hindi ito gawa-gawa lang. Ito ay mga totoong misteryo na pinagtatrabahuhan ng pinakamahuhusay na utak sa planeta. Ngayon, sisiyasatin natin ang 20 katotohanan tungkol sa black holes na sumisira sa mga batas ng physics at nagpapabaliw sa mga scientist. Maghanda kang mamangha dahil pagkatapos ng video na ito, hinding-hindi na magiging pareho ang pananaw mo sa kalawakan. Pero bago tayo sumabak sa kabaliwan na ito, alamin muna natin, ano ba talaga ang black hole? Sa simpleng paliwanag, ito ay isang lugar kung saan ang gravity ay napakalakas kaya't maging ang liwanag ay hindi makakatakas. Isipin mo na kinuha mo ang araw at sinikip ito hanggang sa maging kasing laki na lang ito ng isang maliit na bayan. Yun na ang black hole. Lahat ng ito ay hinulaan na ni Albert Einstein sa kanyang General Theory of Relativity. Ngunit kahit siya ay hindi naisip kung anong mga kakaibang bagay ang nagtatago sa likod ng event horizon. Kaya simulan na natin. Simulan natin sa madali. Ang black holes ay hindi naman talaga itim at hindi rin sila butas. Ang terminong ito ay tumutukoy lamang sa isang bagay na may napakalakas na grabidad. Kadalasan, may malalaking disk ng gas at alikabok ang umiikot sa paligid nito. Ang mga disk na ito ay umiinit ng milyong-milyong degree at nagliliwanag ng mas maliwanag pa kaysa sa daan-daang kalawakan. Kaya naman, ang mga pinakamadilim na bagay sa universo ang siya ring lumilikha ng pinakamaliwanag na tanawin. Ikalawang katotohanan, magkaiba ang takbo ng oras malapit sa isang black hole. Kapag mas lumalapit ka sa tinatawag na event horizon, mas bumabagal ang oras para sa iyo kumpara sa buong universo. Halimbawa, kung mananatili ka sa gilid ng black hole at babalik, pagkatapos, posibleng ilang minuto lang ang lumipas para sa iyo. Pero sa Earth, libu-libong taon na pala ang nakalipas. Ito ay hindi katang-isip, kundi direktang resulta ng Theory of Relativity. Pangatlong katotohanan. May iba't ibang klase at sukat ng mga black hole. Mayroon tayong tinatawag na stellar black holes na ilang beses na mas mabigat kaysa sa araw. Pero meron ding supermassive black holes tulad ng matatagpuan sa gitna ng ating galaksya. Ang tawag dito ay Sagittarius A star at ang bigat nito ay kasing timbang ng 4 na milyong araw. Bukod pa rito, mayroon ding mga hypothesis tungkol sa microscopic black holes na kasing liit lang ng isang atom. Ano nga ba ang mangyayari kapag nahulog tayo sa isang black hole? Well, ang sagot dyan ay hindi yan masyadong kaaya-aya. Ang magaganap sa iyo ay tinatawag na spaghettification. Kasi ang gravity sa parting paa mo ay mas matindi kumpara sa gravity na nararamdaman ng iyong ulo. Dahil dito, ang buong katawan mo ay mag-stretch ng napakahaba at maninipis para kang isang dambuhalang spaghetti noodle. Siguro, hindi mo gugustuhin ganyan ang maging huling eksena sa buhay mo, 'di ba? Pang-limang katotohanan, ang mga black hole ay umiikot at ginagawa nila ito sa napakatinding bilis, halos kasing bilis ng liwanag. Ang pag-ikot na ito ay hindi lang basta nagpapaikot sa materya na nasa paligid nito. Literal nitong hinihila ang space-time mismo. Ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay tinatawag na Lenzi-Thirring effect o mas kilala sa tawag na frame dragging. Magpatuloy tayo. Alam nyo ba na ang mga black hole ay nakakakanta raw? Siyempre,
wala talagang tunog sa kalawakan. Pero kapag nagsanib ang dalawang black hole, lumilikha sila ng pinakamalalaking pag-alog o vibration sa mismong balat ng space-time. Iyon ang tinatawag na gravitational waves. Alam na ng mga siyentista kung paano i-detect ang mga alon na ito at gawin itong naririnig na tunog. At ang tunog na ito ay inilarawan na parang mahinang ugong o kaya'y parang chirping o huni. Ang ikapitong katotohanan, isang kabalintunaan, ang mga black hole ay hindi walang hanggan. Sa kabila ng kanilang reputasyon bilang mga halimaw na lumalamon ng lahat, unti-unti silang sumisingaw. Napakabagal na proseso. Tinatawag itong Hawking radiation. Ang maliliit na particle ay patuloy na lumalabas at naglalaho sa gilid ng event horizon. Sa prosesong ito, kinukuha nila ang enerhiya ng black hole. Gayunpaman, kailangan pa rin ng bilyon-bilyong-bilyong taon para tuluyang sumingaw kahit ang pinakamaliit na black hole. Ang ikawalong katotohanan, kung sakaling nahulog ka sa isang black hole, makikita mo ang buong kinabukasan ng ating universo. Habang bumabagal ang oras para sa iyo, hanggang sa tuluyan itong huminto sa tinatawag na event horizon, mapapanood mo naman kung paano bumibilis ang takbo ng oras sa labas ng black hole. Sa mismong harapan mo, ipapanganak at mamamatay ang mga bituin. Ito ang magiging pinakakamangha-mangha at pinakahuling palabas na masisilayan mo sa buong buhay mo. Pangsyam na katotohanan. Hindi natin direktang nakikita ang isang black hole. Imposible itong makita dahil maski ang liwanag ay hindi makatakas dito. Pero nakikita natin ang epekto nito sa lahat ng bagay sa paligid. Naobserbahan natin kung paanong umiikot ang mga bituin sa paligid ng isang hindi nakikitang sentro o kung paano nababali ang liwanag mula sa malalayong galaxy habang dumadaan ito malapit sa isang napakabigat na bagay. Kung tutuusin, ang black hole ay parang isang kriminal sa kalawakan na nahuhuli natin dahil sa mga ebidensya at bakas na iniwan nito. Ang pang-sampung katotohanan na talagang bumabagabag sa mga siyentista. Ito ang tinatawag na paradox ng impormasyon, information paradox. Ayon sa isa sa mga fundamental na batas ng pisika, ang impormasyon ay hindi kailanman maaaring mawala o tuluyang masira. Pero paano na ang impormasyon tungkol sa isang bagay na nahulog sa isang black hole o itim na butas? Ito ba ay tuluyan ng naglalaho o nakaimbak lang ito sa kung saan? Hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na kasagutan sa katanungang ito. Ikalabing isang fact. Ang mga black holes ay posibleng maging hubad o naked. Karaniwan, ang sentro ng black hole na tinatawag nating singularity ay nakakubli sa likod ng event horizon. Pero may ilang teorya na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng tinatawag na hubad na singularity, mga punto na nakikita at mayroong walang hanggang density or kapal. Kung totoo ang mga ito, doon mismo ang ating mga batas ng pisika ay tuluyan ng hindi na gumagana. Ikalabindalawang katotohanan. Kung ang araw ay papalitan natin ng isang black hole na may kaparehong mass o bigat, wala talagang magiging pagbabago para sa ating daigdig. Siyempre, maliban lang sa magiging napakadilim at napakalamig. Subalit, ang mga planeta ay patuloy na iikot sa kanilang mga orbit gaya ng dati. Ito ay dahil ang grabidad ng isang black hole. Kapag tinitingnan mula sa malayo, ay walang pinagkaiba sa grabidad ng isang bituin na may katumbas na mass. Ikalabintatlo, ang kauna-unahang larawan ng isang black hole ay nakunan lamang noong taong 2019. Para magawa ito,
Kinailangan nilang pagsamahin ang isang network ng 8 radio telescope na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga ito ay nagkaisa at nagtrabaho bilang isang dambuhalang teleskopyo na kasing laki ng mismong daigdig. Pero ang nakikita natin sa larawan ay hindi ang black hole mismo, kundi ang anino lamang nito na makikita laban sa nag-aapoy at nagliliwanag na accretion disk. Ika-14 na katotohanan, ang mga black hole ay hindi lang pala lumalamon, nagpapalabas din sila ng materya. Ang ilang bahagi ng materyal mula sa accretion disk ay hindi tuluyang nahuhulog sa loob. Sa halip, ang mga ito ay bumibilis, halos kasing bilis na ng liwanag, at inilalabas bilang dambuhalang mga jets. Ang mga jets na ito ay kayang umabot ng libu-libong light years na nakakaapekto at humuhubog sa buong kalawakan. Ika-15 fact. Sa loob ng black hole, maaaring magkabaliktaran ang konsepto ng space at time. Ayon sa mga pagkalkula, kapag nalagpasan mo na ang event horizon, ang paggalaw sa espasyo patungo sa singularity ay nagiging kasing tiyak ng paglipas ng oras patungo sa hinaharap para sa atin. Hindi mo mapipigilan ang pag-usad patungo sa gitna, tulad ng hindi mo kayang pigilan ang iyong pag-edad. Ika-16 na kaalaman. Umiiral ang mga teorya tungkol sa tinatawag na white holes. Ang mga ito ay mga theoretical na bagay na itinuturing na ganap na kabaliktaran ng mga black holes. Kung walang makakalabas sa isang black hole, walang anumang makakapasok naman sa isang white hole. Sa halip, ang white hole ay nagluluwa o nagpapalabas lamang ng materya. Naniniwala ang ilang siyentipiko na ang black at white holes ay posibleng konektado sa pamamagitan ng isang wormhole. Ika-17. Ang pinakamalapit na black hole na natuklasan sa atin, ang Gaia BH1, ay nasa layong 1,600 light years lang. Sa pamantayan ng kalawakan, para itong nasa kanto lang. Pero huwag kayong mag-alala, masyado pa rin itong malayo para magdulot ng anumang banta sa atin. Pang-18 katotohanan. Posibleng mas nauna pang nabuo ang mga black hole kaysa sa mga galaxy. Ayon sa isang teorya, ang mga primordial black holes ay lumabas o nabuo sa mismong mga unang saglit pa lang pagkatapos ng Big Bang. At ang mga ito mismo ang nagsilbing binhi o seeds na pinag-ugatan ng pagbuo ng mga unang galaxy, pati na rin ng ating Milky Way. Ika-19. Ang pinakamalaking black hole na natuklasan ay isang halimaw na tinatawag na TON 618. Ang masa nito ay tinatayang umabot sa 66 na bilyong, 66 billion beses ng masa ng araw. Para lang maintindihan ninyo kung gaano ito kalaki, ang buong solar system natin ay madaling magkakasya sa loob nito at makakapasok pa ng maraming ulit. Isa itong tunay na higante at titan ng universo. At panghuli, ang ika-20, ang pinakamahalagang katotohanan. Wala tayong tiyak na alam kung ano talaga ang nasa sentro ng isang black hole. Ang ating mga teorya ay nagpapahiwatig ng singularity doon, isang punto na may walang katapusang density at walang volume, kung saan humihinto sa paggana ang mga batas ng pisika. Ngunit malamang na nangangahulugan lang ito na hindi pa kumpleto ang ating mga teorya. Kung ano talaga ang nandoon ay nananatiling pinakamalaking misteryo ng modernong agham. Ano nga ba talaga ang black holes? Sila ba'y mga portal patungo sa ibang dimensyon? Mga glitch ba ito sa code ng universo? O simple lang bang hantungan ng pagbabago ng mga bituin? Hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na sagot ang mga siyentista. Pero ang bawat bagong misteryo ay nagtutulak sa atin para tumuklas ng bago.
at pinapaisip tayo tungkol sa lahat ng alam natin sa realidad. Ang mga black hole ay kamangha-mangha at nakakatakot na bagay na nagpapaalala sa atin kung gaano pa karami ang dapat nating matutunan. Salamat sa inyo at sinamahan nyo kami sa paglalakbay na ito sa kalawakan. Kung hindi pa sumasabog ang utak mo sa mga fact na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ka mahuli sa mga bagong video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa tingin ninyo, ano kaya ang nasa loob ng black hole? Isulat nyo ang inyong pinaka-wild na teorya sa comment section